Siyempre, isang taon na po ang nakalipas matapos sabihin ng Pangulo sa kanyang SONA ang matapang na linyang mahiya naman kayo laban sa mga abusan ng flood control officials, flood contractors. Pero mahigit kumulang na rin 2 buwan na ang nakakalipas pero wala pang matataas na opisyal ang nakukulong. Tinatawag po nilang Big Fish. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na naaprobahan ng mga kontrata o nag-aaproba ng mga kontrata, pinalabas pang state witness habang may iilan po, attorney and Ms. Ina, na nais buksan ang flood control investigation sa Senado. Pero, nakulong. Ano ba ang masasabi po ninyo, attorney? Yun nga masyadong selective po ang ginagawa dito sa investigasyon. Yung mga wala namang kinalaman, yung mga investigador, sila pa ang pinakulong katulad ni Senator Dan Marcoleta na kinasuhan ng plunder na para sa akin bilang isang abogado ay tagilid naman po ang mga parata. Ngayon, ang katawa-tawa, etong 2019 SEA Games ay binubuksan na naman sapagkat sangkot daw si Alan Peter Cayetano at sinabi rin ni Senator Ping Lacson na yung kanyang investigasyon sa flood control ay magko-concentrate siya sa Taguig. Ano ba namang klaseng investigasyon yan kung may political agenda? Paano magkakaroon ng kumpiyansa ang gobyerno na sincero ang ating Pangulo kung kanyang mga aliado sa Senado ay pinag-iinitan ay ang kanyang mga katunggali sa politika? Correct. At saka ang nakapagtataka, attorney, 'di ba, ang pondo po ng flood control ay nasa Kongreso. Bakit po walang ni isang nakulong sa kanila at inuna pa talaga ang mga senador? Ano pong masasabi niyo? Magandang question yan kasi nga, papaano? Pakiwari ko ay dahil kailangan nila ang mababang kapulungan dito sa walang kakwenta-kwenta naman na impeachment complaint and then na-transmit sa Senado at ngayon ay nililitis laban kay Vice President Sara Duterte. In other words, ayaw nilang i-antagonize ang kanilang mga kaalyado kaya puro mga dilis, puro mga biya. At yung mga malalaking isda ay pinapayagan pang mag-state witness samantalang ang daming mga trial lawyers na katulad ko, katulad ni Attorney Mark Tolentino na sinasabing hindi naman kailangan ng testimonya nito mga to sapagkat may paper trail naman ang korupsyon dito sa flood control. At kung makikita din natin, no, attorney at Ms. Ina, yung pagpapatupad ba ng paglilihitimong, yung pagpapakulong kila Marcoleta, kay Jinggoy, kay Defensor, ay nagpapakita ho ba ng pagpapatupad ng batas o talagang pilit na pinatatahimik yung mga kritiko po ng administrasyon? Iyan ay lawfare in the worst possible manner. Yung lawfare ay yung pag-politicize o pag-weaponize ng batas laban sa mga kalaban sa politika. And never po, never in the history of this country na yung ganyang lawfare to the extent na ginagawa po ng administrasyon na to ay nangyari. Meron pong mga ganyan sa ibang mga dating administrasyon pero itong yung magnitude dito sa administrasyon na ito, ngayon lang po tayo nakakita ng ganito. Tsaka talaga pong katakataka, no? Dahil alam naman po natin na si Senator Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor ang talagang nanguna upang pangunahan ang flood control issue na talagang itinuturing na biggest scandal, biggest corruption in history. Kaya nakakalungkot lang, attorney at Sir Jade, na kung sino pa yung talagang lumalaban sa korupsyon, sila pa yung pinatatahimik, pinakukulong. Nakakalungkot. Pero alam mo, Ina, yung mga kaalyado nila, nililigtas nila agad. Correct. Katulad ditong si Secretary Vince Dizon, alam nyo, yung 2019, mabanggit ko lang kasamang Admar, manang ina talaga no? Yan ay idinimanda po ng Citizens Crime Watch noong 2019 tungkol sa SEA Games. Bakit? Sapagkat itinago po ng BCDA na pinangungunahan po noong mga taong iyon, 2019, ni Secretary Dizon, ang isang build and transfer scheme sa likod ng joint venture daw, kung saan naperwisyo ang ating pamahalaan to the tune of 11 billion. Pero ano po nangyayari? Binuksan nila muli yung SEA Games inquiry. Ngunit ang pinag-iinitan nila si Alan Peter Cayetano dahil lamang siya yung ang nagtatanong ng pinaka-incisive na mga questions during the impeachment trial. Wala pong kinalaman dyan si Senator Alan Peter Cayetano sapagkat siya naman po noon
ay parang nominal head lang ng tinatawag na Philippine, yung Organizing Committee for the SEA Games. Yung FISOG, Organizing Group. Yung BCDA po ang signatory. Makwento ko lang very briefly itong nangyari dito Yung isang Malaysian company at na tinatawag na MTD Capital Berhad ay nag-offer na sila daw ang gagawa ng facilities na gagamitin sa SEA Games for 8.5 million under a joint venture kung ano ang partisipasyon ng ating pamahalaan ay magbibigay ng isang 40 hectare na lupa sa Clark. Anong nangyari? Yung joint venture dapat po yun ay may kontribusyon ng bawat panig and then may profit sharing. Ano nangyari po? Yung MTD, hindi naman nagpasok ng sariling pera, inutang sa Development Bank of the Philippines. Ngayon, ginawa yung facilities. Alam niyo ginawa sa halip na i-operate as a joint venture, pinabayaran sa gobyerno natin ng 11 billion pesos yung facility na 8.5 billion lang ang halaga. Bago, tinransfer sa atin. That is a BTS scheme na dapat po ay nag-undergo ng public bidding pero nailusot po nila yon. Opo. At ngayon, attorney, dahil nga pinakukulong yung mga kritiko, yung papaano na ngayon, yung sino man, papaano sila magsisiwalat ng mga korupsyon sa ating pamahalaan kung ganito po ang trato o doon sa mga talagang gusto talagang tapusin itong korupsyon sa ating bansa. Well, walang maniniwala sa kanila, Ina. Anong tingin mo from the point of view ng kabataan? Yung mga kabataan pa naniniwala na honest to goodness na they want to stop corruption under this administration? Nako, yan ang mahirap. Alam mo, bilang kabataang Pilipino, lagi ko nga pong sinasabi na karapatan nating mangialam, Dahil dito po talaga nakasalalay ang ating future. Ako, naniniwala pa rin ako na ang mga kabataang Pilipino ang pag-asa ng ating bayan. Kaya naman kailangan natin talagang tutukan kung ano talaga ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Dahil, grabe, hindi lang po pondo ng bayan ang ninanakaw nila sa atin, kundi pati kinabukasan nating mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. Kaya talagang kailangan po nating tutukan at nang malaman natin kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At nakakalungkot, attorney, nakakalungkot, Sir Jade, na ganito po ang nangyayari ngayon. Yan yung estado, attorney. Tunay na estado ng ating bansa. Baha pa rin. Baha pa pa rin. rin, At oo. bukod sa baha, yung issue naman yan ay alam na natin. Yung mga pangako po ay hindi tinutupad. Sa edukasyon na lamang, yung last budget, anong ginawa? Panlilindang. Ayon sa ating saligang batas, ang edukasyon ang dapat mayroong pinakamalaking budget in any General Appropriations Act. Ano pong ginawa nila ng mga nakaraang taon? 23, 24, 25? Ginawa po nilang ang DPWH ang pinakamalaki. At nagsinungaling pa, pinalusot pa nila. Alam niyo yung ginawa nila? Para mukhang mas malaki ang budget ng edukasyon, yun pong budget ng PNPA, yung Philippine National Police Academy. Ikinarga nila sa edukasyon. Dapat yun sa DILG. Yung budget ng PNA, kinarga nila sa edukasyon din. Dapat yun sa yung DND o Department of National Defense para lamang linlangin ang mga Pilipino na malaki ang budget ng edukasyon. Pero kung susuriin po ninyo, at kaya nga po kami nagdemanda ni na dating Speaker Bebot Alvarez, si na Jimmy Bondoc ng CCW sa Ombudsman ay dahil po sa paglabag ng constitutional provision na ito. Nagnakaw na, nagsinungaling pa, wala pang na-deliver na mga classroom, Grabe. mga teachers para sa ating edukasyon. Opo. So, may problema talaga tayo sa sektor ng edukasyon. Kulang yung mga silid-aralan. Sobrang kulang. Yun ang state of the Lumobo So, yun pa, ang state of the nation. lumobo pa po sa mahigit 166,000 ng shortage ng ating classrooms. Dahil nung nakaraang SONA, ipinangako ni BBM na siya ay magpapatayo ng 44,000 classrooms. Ito ba ay natupad? Hindi, syempre. Hindi, pero, of course. pero sana hindi mo na ginamit yung word na shortage, parang tinatamaan ako. Ay, sorry na, Kakulangan Atty. lang, Kaya nga nakatingin kakulangan ako lang sa'yo kanina, Bira di ba? naman Oo. Opo. Pero paano natin matatawag na bago
bagong Pilipinas ito, attorney, kung ganito po yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon? Eh, bago talaga. Bagong-bago na ngayon. Kasi unang-una, ang ngayon lang nangyari na nabago na. Yung mga nag-iimbestiga, sila ang inimbestigahan at kinulong. Okay. Number 2, bagong-bago na rin. Yung mga nagnanakaw, sila ang ginagantimpalahan. Sila ang binibigay ng mga poder sa gobyerno. Number 3, bagong-bago na talaga. At sapagkat yung mga pangako nila na hindi natutupad, pinalalabas nila na natupad. Lalong-lalo na yung the famous at 20 pesos na bigas. Ay, Di ba? scam. Yung ba nasaan? Kahit na anong gawin nila, ang ginagawa lamang nila na pagpapalusot at ito ang pamahalang ito ay puro palusot. Sinasubsidize nila ngayon Sinasubsidize, yes. para magmukhang mura. Pero ang nagbabayad din, tayo rin. Tayo Bibili ka rin. ng 20 pesos na bigas, galing din naman sa buwis mo, yung pinagsasubsidize. At ngayon po, ang nangyari, record sa history ng Pilipinas na pinakamalakas mag-angkat ng bigas sa ating buong kasaysayan. So, yun lamang po, very basic. Kaya kasamang Admar, Manang Jade, Ina. Jade, sorry. Oo. Nagagalit kasi ako, kaya nagkamali ako. Iba na nga nung iba yung lyrics ng bayan ko eh. Di ba? Dapat yun, ang bayan kong Pilipinas. Lupiin ng gintot, bulaklak. Ginawa nilang ang bayan kong Pilipinas, lupain ng mahal na bigas. Oh my gosh. Umaabot pa po ng 60 pesos isang kilo eh. Dahil nagiging dependent po tayo sa import galing sa Thailand and Vietnam. Kasi hindi po ganun kalakas yung local produce natin. Dahil Walang suporta eh. walang suporta sa ating mga farmers. Kaya nakakalungkot. Opo, at doon since na pag-uusapan natin yung presyohan, yung nangako yung administrasyon noon na papanatilihing mababa ang inflation at palalawakin ang access sa kuryente. Naku. 1 million households na may solar energy access. Yan po yung ibinida po ng administrasyong Marcos. Pero ano nangyari, attorney? Walang nangyari. Unang-una, yung solar project ni Congressman Leviste, hinaras pa. Sinabi pang may anomalya, kahit wala. Bakit? Sapagkat kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste. Yun lang ang reason dyan eh. Pero yung project mismo ni Congressman Leviste, 3 weeks ago lang yata, doon sa Pampanga, ay pinasinayahan ng Pangulo. Yun yung mismong project na sinasabi nilang nagbenta daw ng franchise, iimbestigahan ng ombudsman. Pero ayun, ginagamit nila. Pero kailan lang yun? 3 weeks ago. Paano matutupad? Pero ang basic dyan, kasamang Jade, ay yung napakabagal na response ng ating pamahalaan doon sa krisis sa Middle East. Kung saan hinayaan natin tumaas ng tumaas ang mga presyo ng produktong petrolyo. Yan po yung baseline eh. Pag tumaas yan, tataas lahat. Kita nyo kung gaano kabagal dito. Sa Vietnam, noong nagkaroon ng krisis at nag-spike ang presyo ng mga petroleum products, agad-agad po gumawa sila executive order, nilagyan nila ng price cap. Okay. Number 2, ginawa nilang zero tariff ang pag-angkat ng produktong petrolyo. Number 3, nagpasok agad sila ng subsidy. Dito, kailan lamang naipasa yung batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na mag-suspend ng mga taxes, excise taxes sa Fuel petroleum tax. products. Number 2, sa halip na i-subsidize natin yung mga oil companies, kung saan madali po yan, direct subsidy yan eh. From the government, sa pondo ng gobyerno, pupunta sa mga kumpanya ng langis para yung difference na ang pamahalaan na magpupuno nung pagbiglang pagtaas, ang ginawa pa ay yung AKAP, yung AIX, yung ayuda. Ayuda. Hindi po natin sinasabing masama na mag-ayuda sa ating taong bayan. Ngunit, very inefficient po yan eh. At ang nangyayari, nagiging prone to corruption. Kasi milyon-milyong Pilipino, bibigyan mo ng ayuda. Yung logistical requirements lang yan, napakalawak. Hindi kaya ng DWSD. Hindi rin kaya ng mga local governments. Ano nangyayari? Kinukupit lang po. Ang dami nagre-reklamo. Hindi daw nila nakukuha yung kanilang ayuda. So, maling-mali po yung response, napakabagal. And it's too little, too late. Ano nangyari? Ang taas ng inflation dahil mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Yes.
doon sa issue po ng kuryente dito sa Pilipinas. Abay, may humigit kumulang 2.6 million households pa rin sa buong bansa ang walang kuryente. Ang sariling roadmap ng Department of Energy o DOE para sa solar home systems ay nakatutok lang sa 858,190 households, malayo po sa 1 million target ng Pangulo. Attorney. Napakalayo. At dahil po yan sa mga regulatory loopholes ng Energy Regulatory Commission at ng DOE po natin. When everyone is jumping sa bandwagon ng renewable energies, alternative na fuel para sa ating energy generation, tayo po hanggang ngayon, 97% pa ang dependence natin sa foreign oil. Hindi tayo pumapasok. Meron tayong mga windmills. Nakakatawa nga yung mga windmills nandun pa sa bayan mismo o probinsya mismo ng ating Pangulo. Pero nandoon lang. Diba, niyabang pa nga niya yun noong 2022 na yun ang kanyang achievement. Pero hanggang ngayon, windmill puro hangin lang pala. Solar, napakabagal, ginagawa pang politika. Yung geothermal natin, mauubos na po yun So, yun po ang ating problema. Lahat ay pinopolitika. Ito nga pong regulatory ating mga shortcomings. Meron na ngang mga halos 2 milyong households na wala pang kuryente o more than 2 million, yung pang mga may kuryente, minsan nagba-blackout pa. Dahil dito sa ating, ito nga, ayaw pang i-suspend yung spot di ba? Kailan lang sinuspend yung spot market. Paano tayo uusad yan sa kuryente? At tama si Miss Ina, no? Matapos ko lang tong issue na to, yung kuryente at saka presyo ng mga produktong petrolyo, these are yung mga gut issues na sinasabi niya, nararamdaman. So si Pangulong Marcos ay para pong diarrhea nararamdaman mo sa sikmura. Sapagkat bawat iskandalo, bawat kupit sa gobyerno, hindi po abstract yan. Daman-dama po natin ng bawat Pilipino yan. Ang nangangahulugan niya na ninakaw mo yung sa flood control, may binahang bahay, nasira. Ninakaw mo yung sa farm-to-market roads, may mga hindi kumain. Sa halip na 3 pagkain, 3 meals a day, nagiging 2 or even 1. Sa bawat pagtaas ng kuryente, tataas ang presyo ng mga produkto sapagkat ginagamit po ang kuryente at ang produktong petrolyo sa pagmanufacture at pagdeliver ng mga produkto sa merkado. So, yan po, nagdo-domino effect. Hindi nakapagtataka kung bakit naging negative pa rin ang ratings ng ating presidente ngayon dahil speaking of public trust, hindi talaga natutupad ang kanyang mga pangako, lalo na nung mga nakaraang SONA dahil dinadaan tayo sa mga mabulaklak niyang salita. Pero kung titignan mo yung datos, hindi naman siya feasible, attorney? Ay, totoo. Ang yung mga proyekto na sana ikatutuwa Correct. ng ating mga kababayan, katulad ng Bataan-Cavite Interlink, yung subway, di ba? Yung pag-restore sana ng Bicol Express, yung maraming makikinabang na mass transport, dinidefund pa, tinatanggalan pa ng pondo at nilalagay sa infrastructure, yung mga unpa-programmed allocations. Pati sa healthcare, yan ay daman-daman ng Pilipino yan, Yung healthcare. Biro mo ba naman saan nga nakakita ng gobyernong nandoon na? Ang sarap-sarap na ng upo noong bilyon-bilyong piso sa PhilHealth, kukunin mo pa para gumawa ka ng mga proyekto na napupunta lamang sa bulsa ng iyong mga kaalyado sa politika. So, tama ka, hindi nakapagtataka na bagsak below sea level yung approval and trust ratings ng ating Pangulo. At katulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Ma'am Ina, nalulungkot siya. Kaya mukhang malungkot ang dating mo sa akin ngayon ha? Sad face. Oo. Kaya nga attorney at Miss Ina, yung number 1 na gustong marinig ng taong bayan, bate na rin sa survey na lumabas ngayon, is paano ba susolusyonan, tutugunan ng administrasyon itong issue ng korupsyon. Number 1, yung korupsyon issue. Ang gustong marinig, paano ba yan masusolusyonan? Para itong lahat ng mga problema natin sa bansa, talagang masolusyonan, attorney. Dahil ikaw ba'y naniniwala na lahat ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lahat ng mga kinikeri ngayon ng taong bayan, may kinalaman yung korupsyon dito? Definitely. Sapagkat kung malaki nga, di ba, binibida nila ngayon, naging upper middle income country na daw tayo. Kung yung pera namang yun hindi naman nagtitrickle down o bumababa
sa tinatawag ni Lenny na laylayan, baliwala po yun. Halimbawa, ang isang, ganito po yan parang isang sambahayan. May nanay, may tatay, may 3 anak. Okay, sabihin mo na ngayon ang income nyo ay 10,000, biglang nagkatrabaho yung isang anak na 50,000. So, naging 60,000 ang income. Yung anak naman yun gastador. Sinusugal, binibili ng droga, ginagasto sa luho yung 50,000 na nadagdag. Ganun pa rin. Mahirap pa rin yung pamilya. Ganun din po yung bansa. At yun pong corruption talaga nung nag-survey po ang ating mga survey companies. Number 1 po yung concern ng ating mga kababayan. Yung pinagtutuunan nila ng pansin na impeachment trial, 1.2% lang po interesado dyan. Wala po silang pakialam dyan. At yan ay pinapakita ng napakataas na trust ratings ni VP Sara Duterte. Alam nyo, natatawa ako nung tinatanong nyo ako, ano bang pinakamagandang paraan para ma-address ni Pangulong Marcos yung corruption? Ang naiisip ko lang ay isa na very effective. Magbitaw siya sa tungkulin. Pero hindi naman niya gagawin yun. Pero kung hindi niya magagawa yun at alam naman natin hindi gagawin, magkaroon ng honest to goodness na investigasyon naman, katulad ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, chuchu-chuchu, kuno-kuno, di ba? Sabi, yun daw ay hindi pakikialaman. O ano nangyari? Unang-una, walang transparency. Gumawa pa ng mga guidelines para i-live stream yung proceedings. Ano nangyari? Puro executive session. Isang witness lang ang na-live stream. Si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, yung ibang mga kaalyado na dumalo po sa pagdinig ng ICI, puro closed door. Ngayon, yung ICI, sinasabi nila independent. Kanino nagsumiti ng report? Sa Malacanang. At sinabi ng Malacanang, kami ang magdi-decide, ang presidente ang magdi-decide kung kailan i-release sa publiko. At hanggang ngayon, hindi nire-release sa publiko yung results. Paano kang maniniwala? Alam nyo, a leader cannot govern if he does not have the trust of the people. At walang ginagawa ang Pangulo na magbibigay ng pagtitiwala o magbabalik ng pagtitiwala sa kanya ng taong bayan na ibinigay sa kanya noong 2022 when he was elected with the highest number of votes. Kumbaga sa Kwan, tama yung sinasabi ng iba nabudol po tayo. Oo nga. Grabe, no? Speaking of, since na-mention nyo na rin po si Mayor Lenny Robredo, may tanong lang ako sa iyo, attorney, since napanood ko yung interview niya nung nakaraan, sabi niya siya daw ay satisfied at hindi daw alam ng nakararami na marami naman daw pong nagawa ang pamahalaan at ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ano pong masasabi niyo, attorney? Ako man, bigyan mo ng 500 million para sa proyekto Ayun. sa aking syudad. Masasatisfied din ako. Sa bagay. Oo, tama nga At, naman. talagang pupurihin mo rin ako Tayo naman naglolokohan pa naman na Manang Lenny ha. Pero, attorney, alam naman natin kung gaano sila katindi yung pag-alita nila before. Bakit ngayon biglang may ganyan? Bakit biglang may twist? Ako nga nagtataka Eto nga, ako'y natatawa kasi ako, alam niyo naman po, ako ay isang opisyal ng PDP, yung Partido Demokratiko Pilipino. Alam niyo, habang nag-i-speech si Chairman Cusi at saka si PDP President Baste Duterte, alam mo, natatawa ako, sabi ko, kita mo etong partidong ito ay itinatag kasama si Ninoy Aquino. Kami ang lumalaban hanggang ngayon kay Marcos. Yung mga dating kumakalaban kay Marcos, yung liberal, yung mga kung sino-sino dyan, sila ngayon ang kakampihin ni Marcos. Pati yung mga sinasabing makabayan, makabayan daw sila, black, nasigaw na sigaw, Marcos never again, Kiko Panghilinan, Bamakino, sila makakaalyado. Talagang bagong Pilipinas anyari. Anyari. Opo. At sa pahayag naman po ng ilang mga analyst, ito, hihingin ko po kayo ng reaction, attorney. Sabi mga ng ilang analyst dito na ang tingin daw nila sa nangyayari daw sa Senado ngayon, it's a manifestations of the ways in which the country is polarized right now because of the breakup of the unit team. So, meron silang pinapakita ito ngayon ang tayaan ng mga tao sa bansa natin. Either you are with VP Sara or you are against VP Sara. Pero sa akin, sobrang simplification lang kasi ang hinahabol natin dito is really accountability. Kung hindi ito maipapakita ng Senado, mawiwiken ang ating democratic institution. So baga, ang sinasabi po dito, attorney, kasi ng isang political analyst na baga, hindi selective justice na makikita natin, kundi
yung dating mga kaalyado ni PBBM before, ay yun yung kanyang tinatarget. So baka hindi mo masasabing selective kasi maski yung wala siyang kinikilala daw, wala siyang itinuturing na kaibigan ba siya o hindi, o kalyado ba siya o hindi, basta kung ano daw yung magiging yung hatol o yung kanyang pananagutan, ganun daw ginagawa ni BBM laban po sa mga dati po niya mga kasama tulad po ng mga pro-Duterte supporters. Speaking of the Senate, alam niyo po, I am very saddened doon sa nangyayari sa ating Senado na ang nangyayari po, it is supposed to be the third great department of government sapagkat legislative, executive, judiciary. At yan, tatlong yan, under a tripartite system of government, meron niyang Newtonian physics with respect to politics that they are supposed to balance each other out. Meaning to say na walang isang departamento ang mananaig sa isa. So, walang magiging isang departamento na mag-aabuso o magpiprevail o magdodominate over the others. Ang nangyayari ay nako-co-op na po yung Senado. Ito yung nangyari lamang. Yung nagkaroon ng leadership struggle. Nagkaroon ng 13 na elect si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Natakot sila because that came on the eve of the transmittal to the Senate noong articles of impeachment. So anong ginawa nila? Unang-una, they tried to prevent the majority from garnering 13 votes. Hinabol nila, hinaras nila si Senator De La Rosa. When that failed, nung ginawa nila, pinilit nila na ang 12 daw ay may quorum at nagpalit sila ng liderato. At eto, nakakatawa dyan. Biglang sinabi ng Malacanang that they recognize the new leadership. Hindi ba independent ang Senado? Hindi ba ayaw ng Senado na sila ay pinapakialaman? Bakit sila humingi ng validation sa ehekutibo? At ngayon, lahat po ng nangyayari dyan sa Senado, pagkulong ni Marcoleta, pagkulong ni Estrada, ay dahil lamang sa isang bagay, impeachment trial. At bakit mahalaga to sa administrasyon? Sapagkat wala po silang pantapat sa 2028 kay Vice President Sara Duterte. Yun lang yun. Huwag nyo na kami lokohin, Mr. Marcos, na ganito pa o ganon o ibang dahilan. Yan lang po yan eh. Lahat ng pinofloat yung pangalan, si Riz Ontiveros, si Raffy Tulfo, si Lenny Robredo, ay hindi po uubra. Kaya you want to knock her off the race by convicting her. Yan lang naman eh. Yan ang punot dulo niyan at suma total. And I would just like to comment doon sa sinabi niyo po na wala daw pinipili si President Marcos. Ulitin ko lang ito sabi ng political analyst na the public will realize that the President is sincere if those who are arrested are the ones closest to him. Ito yung magpapatunay na wala siyang kinikilingan, wala siyang pinapaboran, at wala siyang tinatawag ng ibang sektor na selective justice. Ito po ay walang katotohanan dahil alam naman po natin na until now, wala pa rin pong nakukulong ni isang big fish doon sa talagang mastermind nga ng flood control scandal. Kaya hindi po, para sa akin personally, hindi ako naniniwala dyan. Kasi 12 months na eh. Correct. Bakit si Marcoleta ang bilis nagkaroon ng warrant of arrest? Si Jinggoy, kung gusto nilang bilisan at kalaban nila, bibilisan nila. Pero yung kaalyado nila, isang taon na eh. Sona to sona na ngayon eh. Correct. Sona, last year, mahiya naman kayo. Sona this year, si Marcos ang nakakahiya ngayon. Sa totoo lang, bilib nga ako sa administrasyon dahil napakabilis nilang magpakulong, Pero kung titignan natin, dun sa dapat nilang ipakulong, hindi pa rin nakukulong. Kung si Marcoleta, napakulong nila. Si Sir Mike Defensor, napakulong nila. Kahit nga si Kong Teves, grabe talagang ginawa nila lahat. Maipauwi lang dito. Bakit si Zaldico until now hindi pa rin nakakauwi? Yun ang tanong ng mamamayan. Alam mo, Inang, kinakatakot ko, baka akong susunod na ipakulong nila eh. Nako, hindi tayo papayag. Kaya mo yan. Ang dami kong kaso eh. Kayang-kaya mo yan, attorney. Opo. So, since ito'y kaugnayan pa rin sa corruption issue, ano nang mangyayari doon sa Grade 18? Matapang po silang naglabas talaga at siniwalat po nila yung malawakang korupsyon sa ating bansa. Pero iba yung trato sa kanila, attorney. Yun nga ako, nahihilo talaga ako dyan sa kung ano yung Brave 18 para sa administrasyon eh. Sapagkat
Noong lumabas yan, mismong si Director Matibag nagsabi, ay magulo yan. Imbestigahan natin yan kung anong credibility niyan. Maraming butas. Ang daming mga kaalyado ni Pangulong Marcos sa Senado ang nag-ascribe ng mga ulterior motives sa Brave 18. Hindi daw credible, ang istorya daw ay magulo. Pero ngayon, para imbestigahan si Martin Romualdez, ang ginagamit ng ombudsman ay yung testimonya, in part, noong Brave 18. So, ano ba talaga, kuya? Yun ang mabigat sa atin eh. Hindi wala, ano ba, credible ba o hindi credible? Eh, mag-decide naman kayo. Opo, kasi yan po yung lumalabas talaga sa survey. Bukod doon sa number 1, yung paglaban sa korupsyon ang gustong marinig ng taong bayan, pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Scandal, yan po yung pangalawa. Sa gusto pong marinig ng taong bayan sa SONA ngayong araw na ito ni PBBM, Attorney. Oo. At saka isa pa, palagay ko na dapat sabihin niya, no? Although this is not glamorous or what you would call bombastic, Simple lang. yung edukasyon natin, sapagkat alam nyo ba, sa top 1,000 universities sa buong mundo, ang pinakamataas natin, ang Ateneo de Manila, 586 ang rank. Wow. That's the lower 500 sa 1,000. 6 o 7 yata ng top university sa mundo nasa China. Oh, yun ang talagang napabayaan ng isang mga proyekto ng ating gobyerno. Number 2, agrikultura, yung ating food security, napakasama. Lahat na lang inaangkat natin, hindi lamang bigas, gulay, mga prutas. Samantalang yung mga farm-to-market roads na ninakaw nila yung pondo, yung mga produkto ng ating mga magsasaka, ayun nabubulok sa tabi ng daan sapagkat hindi madala sa merkado. So anong klaseng priority yan? Ang yumayaman dito, we're supposed to be an agricultural country. Yung mga taga-Thailand, taga-Vietnam, dyan lang nag-aral sa UP Los Baños yan ng paggawa ng bigas. Ngayon tayo bumibili sa kanila. Ngayon tayong bumibili ng gulay, napakarami sa Baguio, sa Cagayan, sa Cavite, napakarami po nating gulay at prutas. Opo. At lahat yung nabanggit po ninyo, pasok yun sa survey na kinuha. Mga rango po na gusto pong marinig ng taong bayan, no? Sa SONA ng Pangulo. Yan po lumabas sa Pulse Asia Survey simula June 28, July 3 at July 6, 2026 po yung survey na yan. Banggitin ko na lang lahat, Attorney, para Sige po, at least sige po. maisa-isa natin. Ano? Yung number 1, yung paglaban sa korupsyon. Number 2, yung pag-iimbestiga at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Pangatlo, yung abot kayang bilihin. Pang-apat, pagpapalago ng trabaho at kabuhayan, Attorney, solusyon sa problema ng mga mahihirap. Maraming mahihirap ngayon. Problema sa illegal na droga at pagpapataas ng sahod o kita. Pagpapababa sa presyo ng gasolina at lagis. Mga usapin sa agrikultura, paglaban sa kriminalidad at estado ng edukasyon. Ito yung gustong marinig ng taong bayan ngayon, araw na ito sa SONA. Natatawa ko kasamang Jade nung sinabi mo yung mga mahihirap kasi naalala ko yung speech ni Pangulong Marcos Oo nga. Tutulungan natin ng mga 2.5 million na mahihirap at yung malapit pang maging mahirap. Parang hindi ganyan yung Hindi ba, speech hindi ba niya. ganyan? Hindi. Mamahirap. Ano yun? Parang may gas-gas na CD yun, ha? Kaya nga eh.